Sa mga taong kasama lahat, higit sa lahat sa ating mga sarili, may tiyak na kasagutan ang lahat ng ito. Sa kabila ng pagkalito, pagkadismaya at kawalan ng pag-asa, at simbigan man ng mali-mali ang bagahe ang ating mga problema, may tiyak na solusyon. Kung minsan makikita mo ang kasagutan at halaga mo sa mga taong nasa paligid mo, sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, sa mga pagsubok na nagpapatibay sa iyo. At tulad ng pagsayaw, ang buhay ay isang tindayo. May lakas, may bilis, hindi agad matatapos, patuloy ang pagdayo. Sa pagtugtog ng musika, kailangan mong sumabay, sumayaw, sumunod, humata. Tunghayan naman po natin ang pangalawang kwento, ang kwento ni Miguel. Diyan mo magaling. Ibig na mag-overnight ka sa trabaho, mas inuuna mo yung pagsasayaw mo. Wala ka pang balak kumigro? Hindi mo kayo mag-mo. Hindi kaya nagbasamaan ko. Sige. Pinagtitinginan ako ng mga kapitbahay. Tomas, yung anak mo, ang ingay. Puro sayaw, napakabang kinikipit. Nakakahiya. Ano sa kay Miguel lang? Tapos ko na yung trabaho, tay. Bakit naman kayo mahihiya, tay? Hindi naman ako nagtanakaw. Nag-i-ensayo ako para sa scholarship ko sa Maynila. Kapag nakuha ko to, libre yung pag-aaral ko. Scholarship sa pagsasayaw? Aba, luwan yan. Sabihin mo, mas kailangan mo ng degree na maglalagay ng kanin sa plato natin. Hindi degree na mag-ikot ang pagtalon lang. Tandaan mo, isang maling bagsak mo lang, pilay ka na. Kapag napilay ka, gusto ng mga talento mo. Isipin mo, paano na tayo? Tomas, tama na yan. Hayaan mo na ang bata. Nakita ko siya kanina. Ang galing-galing niya. Para siyang lumilipad kapag sumasayaw. Saka pa? At kinukonsinti ko pa. Si Ellie naman, at ang bahay natin, butas ang bubog, bakong sa utang. At ito pang magaling mong anak, na ibig na mag-overtime sa trabaho, eh kaya siya mas maganda mag-anak ng matiling trabaho. Mas inuuna mo kahit niya. Ay bakit mong babae dahil sa buhay bukas? Hindi lang ito, Artay!
ginagawa ko? Itong mga tuhod ko, sumasabog ko sa sakit. Ito likod ko, para mapapalo na. Ito yung ginagawa ko para lahat kasi dito ko na nararamdaman may halaga mo. Halika. Saan? Sa mga mawawalang kaunang at uuwi sa magagaraw nilang bahay habang ikaw ano. Uuwi dito sa tulog natin sana. Masakit ang katawan at walang kalaman na malabugsa. Tomas, hindi sa lahat ng bagay na dadaan sa pera. Si Miguel, may pangarap siya. Tayo ba? Nangarap din tayo, di ba? At sumuko na lang tayo sa buhay. Kaya mo na siya lumawan para sa atin. Problema sa'yo, Sally. Binibigyan mo sa mga ayaw ba ikaw ulit? Nakakawa ka ba ng araw? Yung pagsasayaw, para lang isang malalaman. Para sa ating mahirap, kailangan tigas ang buto sa pagtatrabaho. Hindi ka ng boto na sa pagkinta. Ayun na nga tayo! Matigas na yung buhay natin! Pati man na lang kailangan maging kasi si Semento. Kapag sumasayaw ako, nakakalipad ako sa amoy ng pawis nyo, sa ingin ng mga inyo, sa gutom na nararamdaman ko. Ang bawat lundag ko, yun ang tanging paraan ko para hindi mabawas sa putik na kinasandakan natin. Kung kukunin niyo pa sa akin ang magsasayaw, ano nang hindi ninyo? Ang pagiging kargador? Ang pagiging pagod at talunan? Sige tayo! Saktan niyo pa ako. Pero kahit mabali ng mga bato ko, hindi niyo mababali ang loob ko. Pagsasayaw, hindi ko pinili yan. Ito pumili sa akin. At pipili ko mamatay na sumasayaw sa tablado kesa buhay ang boses sa mag-construction. Ano ba? Tumigil ka na! Tumigil ka na! Tomas! Umayos ka. Kapal ng mukha mo. Sana mapangalan ka ng kahit babay ng araw. Kahit saan tayo, gusto hindi kasalanan na maging masaya. Ay, hindi ka muna ako balang araw. Pagod na ng abang mo sa puntong na nakakatuan mo. Sa ano lang po sabi ni Sir Jared kung sa mintaran lang talaga eh. Ano, Tomas? Masaya ka na? Napalayas mo na kaya sa isang buhay na meron sa bahay na to? Ngayon, malinis na ang sayo. Wala nang ingay. Wala nang mga yaba. Mamamatay na tayo sa katahimikan dito. Ginagawa ko lang ang tama sa inyo. Ayoko siya maging kargador habang buhay. Pero ayoko rin siya maging bulubig na umaasa lang sa palakpak. Tama? O natatakot ka lang? Natatakot ka kasi nakikita mo yung sarili mo sa kanya nung 20 anyos ka pa. Nung nangarap ka maging boksingero pero nauwi ka sa pagbubuhat ng semento? Dahil ano? Dahil natakot ka mabigo? Ba yun? Ayos sa panahon noon. Hindi, Tomas. Pareho lang. Pinoprotektahan mo ang sarili mo higit. Kasi, nakikita mo sa bawat lundag niya yung mga pagkakataong binitawan mo. Sa bawat tindag niya, sampal sa'yo na, eto sana ako kung di ako naging duwag. Tuwag, sili nagtrabaho ka ba sa inyo? Hindi ko lang para sa inyo. Sige, ibinigay mo na nga ang pagkain. Ang matitilan. Pero ngayon mo ibibigay ang suporta. Ang tiwala. Alam mo ba ano pinakamasakit para sa isang mananayaw? Hindi ang mapilayan. Hindi ang mapagod. Ang pinakamasakit, Tomas, ay yung huling kanta sa entablado. Ang pinakamagandang performance mo. Pero pag tingin mo sa audience, wala yung mukha na gusto mong pagalayan mo. Alam ko ang pakiramdam na yun. Dahil ganun din yung naranasan ko. Sumasayaw si Miguel para sa'yo, para sa atin, para ipakita sa'yo na kaya natin lumabas sa dumi ng mukha natin. Pero hinayaan mo sa nila mong bulagin sa galit. Pagod na ako sa inyo. Ayoko na siya makita nasaktan. Hindi mo pa rin ba nakikita? Ha? Nasasaktan na siya ngayon, Tomas! At ang masakit, hindi sa'yo ka nagpahirap sa kanya, kundi ang sarili niyang ama!
po kayo sa mga